Bakit marami sa mga naglo-low carb ang nadadapa tapos babalik ulit at ang iba naman hindi na nagiging permanent ang lifestyle na ito at sumusubok naman ang iba? Sa video na to, alamin ang mga malimit na pagkakamali at paniniwala ng mga naglo-low carb kaya hindi masustain ang lifestyle na ito. Number 1, hindi alam ang tinatawag na high carb at low carb foods. Marami sa nababasa kong comments sa low carb community ay ang tanong ay kung in or out ang food na posted nila. At nagtataka ako kung paano nila nagawa magsimula ng diet na ito na hindi naman pala alam yung mga pagkain na pasok at hindi pasok sa low carb. Bago po magsimula, alamin muna mga pagkain na pasok sa low carb. May low carb food list po sa link sa baba. Nakalagay po doon kung ano muna yung mga dapat nakainin kahit araw-araw, ano ang hinahihinay at ano ang hindi muna pwedeng kainin. Basahin mabuti at tanungin ang sarili pag nakita yung listahan. Kaya mo ba itong bawasan or iwasan ang nakaugalian na pagkain? Ito po kasi yung magiging guide nyo araw-araw at madali nyo naman itong makakabisa kapag araw-araw nyo nang ginagawa. Bakit importante na alamin mo muna yung mga foods? Dahil ang mababago sa pagkain mo ang susi sa pagpayat at pagbuti ng pakiramdam mo. Dahil pagkain na naging problema mo kaya ka tumaba at kaya ka nagkameron ng mga tinatawag na metabolic illness, ang solusyon diyan ay pagkain din. Kaya importante na alamin mo ano ang pagkain na pasok sa low carb at ano ang pagkain na hindi pasok sa low carb. Number 2, walang basic knowledge sa low carb diet. Bago ka magsimula ng low carb diet, alamin mo muna kung ito ba yung tamang solusyon sa problema mo, health issues man yan or weight issues. Hindi ka makakapagbigay ng solusyon sa weight issues at health issues mo kung hindi mo naman alam kung ano ang connection ang gagawin mo doon sa issues mo sa katawan. Alamin muna kung ano ang basic science ng low carb na ito at intermittent fasting at nang makapag-decide ka kung itutuloy mo ito o hindi. And then pag napag-aralan mo na, ito na yung magiging foundation mo para masimulan at masustain ang lifestyle na ito. Mahirap kasi nasasabak ka sa isang diet na dahil lamang siya ay sabi-sabi or hearsay or may nag-recommend sa'yo tapos hindi mo na pag-aralan. Pag tinanong ka, hindi mo ma-explain ang mechanism or ang real science behind it. So kung halimbawa magbibigay sila ng mga negative opinions, pagdududahan mo yung ginagawa mo. Kapag walang knowledge yung magbibigay ng opinion sa'yo, tapos sasabihin ay nagawa na daw nila, hindi effective or masama daw yon at kung ano pang opinion. So chances are, mawawalan ka ng gana, di ba? Pwede hindi mo na siya ituloy. So, may na-experience na ba kayong ganyan? Pakishare naman po para makarelate ang marami. Feel free to share your experiences and opinion about it. Another thing, yung mga side effects nito sa initial stage, katulad ng keto flu, pwede kang magpanic. Kaya kung hindi ka prepared at hindi mo alam na may mga ganito palang experiences, pati pamilya mo, asawa mo mag-aalala at akala mali yung ginagawa mo. Kaya pwede itigil mo ito. May video na ako na nagawa tungkol dito kung paano yung magsimulan ng low carb ng simple, pati intermittent fasting. So ito po yung link, ilalagay ko sa taas yung tag, plus ilalagay ko po sa comment section yung link. Ang pangatlo na mistake ay nag-intermittent fasting agad nang hindi pa fat adapted. May mga alam ako na nag-fasting, narinig, saka gustuhan mag-lose agad ng weight ng mabilis. So nag-fast, nahilo, na-hospital. Bakit nangyari yon? Hindi ka kasi makakapag-fast nang hindi ka fat adapted. At para dumating ka sa stage ng fat adaptation, kinakailangan magsimula ka muna sa low carb diet. Ang ibig pong sabihin ng fat adapted ay adjusted na metabolism ng katawan mo from glucose burning or pagbaburn ng asukal to fat burning or pagsusunog ng taba. Kung dati ang energy source mo ay galing sa maasukal na pagkain, katulad ng nabanggit ko kanina na high carb foods na nagpapataas ng blood sugar, nagsiswitch na po ito sa fat burning kaya magiging fat adapted ka. Dahil ang ginagamit mo na bilang enerhiya mo ay fat o taba bilang alternative source. Pag nangyari ito, fat adapted ka na, mataas ang energy level mo at hindi ka nahihilo o nangangatal sa gutom bago ka kumain. Laging busog ang pakiramdam mo kaya makakapagsimula ka ng fasting ng paunti-unti. Kasi mag-a-adjust talaga ng kusa ang katawan mo base dun sa kinakain mo. Ang low carb at intermittent fasting ay combo talaga. Effective talaga yun sa weight loss at laging sabay na ginagawa. So again, please check this video about intermittent fasting para sa ibang detalye. Hindi ko madidiscuss po dito lahat. Ang pang-apat ay tumandang tingnan na nag-low carb kaya tumigil na. Marami nagsasabi na tumanda sila nung nag-low carb at mukhang may sakit. Kung ang sinasabing pagtanda ng itsura ay dahil nasanay ang tao na makita kang chubby at cute sa paningin nila tapos nagumayat ka, nanibago sila, hindi talaga may iwasan
mabawasan yung ganung opinion sa'yo. Bakit? Kasi may comparison sila ng itsura mo before and after. Pero kung sa pagpayat mo ay nawalan ka ng laman or yung tinatawag na muscle wasting, naglaylayan ang balat, konti na halos ang laman, at mas nakita lalo ito dahil nabawasan ang taba mo, tingnan mo kung alin ang mas lumalamang sa macros na kinakain mo. Yun bang daily protein requirement mo ay namimit mo base sa timbang ng katawan mo? 0.8 grams per kilogram of body weight ang minimum requirement dito. At pwedeng tumaas up to 2 grams depende sa lifestyle mo, active to moderate or sedentary lifestyle. And then, ganun din yung fat requirement. Kumusta ang intake ng healthy fats mo? Kasi kung naka-low carb ka tapos naka-low fat ka pa, manghihina ka talaga at walang pagkukunan ang katawan mo ng sapat na supply ng enerhiya at sustansya para masustain ang needs ng katawan mo. Sa low carb diet, ang protein at fat mo ay 40% both ang requirement ng katawan mo araw-araw. Samantalang ang carb mo ay nasa 20% lang. Kung halimbawa maglo-low carb ka tapos mas madami ang gulay mo, ang gulay carb din in the form of fiber. Tapos konti lang yung protein at fat mo. So isa yon sa magkukos ng muscle wasting mo. Kasi ang amino acids po natin ay kinukuha natin sa protein. Samantalang yung fats naman po natin ay ginagamit natin for energy. So napaka-importante ng dalawang macros na yon. At tingnan mo kung sa kinakain mo araw-araw, nami-meet mo yung daily protein and fat requirement mo a day. In addition, kung ang kinakain mo ay hindi whole foods at hindi nutrient dense, lalo hindi mo masusustain ang ganitong eating habits, tsaka yung fasting, at mawawalan ka talaga ng tamang amount ng laman sa katawan mo. At dahil naglulus ka nga ng muscle mass, tatanda kang tingnan, nagsasag yung balat mo, madidismaya ka, kaya sabihin mo na, this diet is not for me. Samantalang ang katotohanan, meron ka lang maling ginagawa sa proportion ng iyong macros, kaya nagkakameron ka ng ganong resulta. Panglima, low carb na nakaka-caloric deficit pa. Ano bang difference ng caloric deficit sa low carb diet? Sa caloric deficit, mindful ka sa calories na kinakain mo. Sa low carb, ang focus mo ay macros. Macros meaning fat, protein, carbohydrates. Kung pagsasabayin mo to, napaka-komplikado na nun. Mahihirapan ka. Ang dami mong binibilang, ang dami ng focus mo. Calories in, calories out is a busted myth. Ang magbilang ng calories ay hindi real science. Samantalang ang low carb, science. Para mas maintindihan mo, bigyan kita ng example ng dalawang pagkain. Alright, sa caloric deficit, meron tayong 1 cup plain low-fat yogurt. 154 lang ang calories ng 1 cup. Ang protein niya is 13 grams. Ang fat niya is 4 grams. Pero ang sugar niya ay 14 grams. Bakit may sugar ang yogurt? Kasi may mga manufacturers na naglalagay ng asukal dyan. Ginawa mo siyang low fat. Natural, pag low fat yan, ang ipapalit ng mga yan, artificial sugar. Another thing, ang yogurt po ay lactose. So ang lactose po ay sugar. It's a form of sugar. Dito naman tayo sa mataas ang calorie na pagkain. 1 cup ground beef, 595 calories. 40 grams ang protein, 48 grams ang fat, ang carbs ay 0. So tingnan niyo yung difference. 159 ang calories ng yogurt, pero 17 grams ang sugar nito. Samantalang ang ground beef, 0 ang carbs, pero mataas ang calories. Paano mo pagsasabayin ang calories at macros consideration sa pagkain na to? Magkaiba sila. Mahirap yun. Mamimili ka sa dalawang ipaprioritize mo, tapos iba-iba ito sa lahat ng pagkain. Napaka-komplikado, lahat ay dinumero, samantalang pwede namang isa lang ang tingnan mo na base sa real science. At yun yung macros. Pero ang pinaka-importanting tanong ay, alin ba yung nagkukos ng weight gain at health issues? Is it the excess carbs or the calories? From the real science standpoint, hindi po calories, carbs po. At kung pagbabasihan ay carbs, mas papayat ka sa meat kaysa yogurt. Kahit 595 ang calories ng ground beef, moderate lang ang effect nito sa insulin mo. Kaya stable ang blood sugar mo, stable din ang weight mo. Plus, sa dalawang klase ng pagkain, alin ang mas nutrient-dense na food at mas suitable na pagkain ng tao? Yung manufactured ba o yung galing sa kalikasan at natural, which is ground beef? Doon sa example na pinakita ko sa inyo na dalawang klase ng pagkain, yun yung sinasabi na not all calories are created equal. Hindi po calories ang pinagbabasihan sa pagkain. Maraming pagkain na mababa ang calories. The only question is, sila ba yung suitable na pagkain ng tao? On the other hand, maraming pagkain na mataas ang calories. Pero ito yung suitable or kailangan ng tao for optimal health. Number 6, dirty low carb ang ginawa sa halip na clean carb. Ang dirty low carb ay pagkain ng mga commercialized foods
na maraming artificial ingredients at hidden sugar. Ang goal ng low carb ay to help one fix the metabolic issues tulad ng weight at inflammation. Pero kung dirty low carb ang gagawin mo, wala ka binabago sa diet mo. Ang tanong dun is, ba't nag-diet ka pa? Dahil hindi naman masusolusyonan ang problema mo ng isa pang problema, which is pagkain ng wala namang nutritional value na binibigay sa katawan mo. Ask yourself, nung bang ikaw ay nag-diet at intermittent fasting, ano ba ang big why mo sa pagbabago ng diet mo at pag-fasting? Yun ba'y para lang mabawasan ang timbang mo or kasama na dun yung paggaan at pagbuti ng pakiramdam mo? Kung pagbuti ng pakiramdam at healthy weight loss, hindi po dirty low carb ang solusyon dito. Kasi kaya ka nga nag-gain ng weight dahil dirty ang kinakain mo. Tapos kinabitan mo lang ng salitang low carb, tapos sasabihin mo, naglo-low carb ka na. Tapos nung hindi nag-okay yung pakiramdam mo, sasabihin mo, low carb is not effective. Alin ba talaga ang hindi effective? Yung diet itself, na kung saan talaga namang ang pundasyon ay clean low carb diet, clean eating, smart eating, or yung ginawa mo na dirty low carb, which is nilagyan mo lang ng salitang low carb, pero dirty pa rin ang kinakain mo. And we have to be mindful sa bawat ipapasok natin sa loob ng katawan. Hindi po lahat na nagsasabi na, ito ay keto-friendly, hindi ito sa low carb. Tapos commercialized, ang daming ingredients, ina-advertise na keto-friendly nga. Hindi po lahat ng sinasabing ganun ay mainam sa ating katawan, lalo na kapag yan ay matagalang consumption. So we have to be mindful about the food that we eat. Maging mapanuri po tayo bilang consumer. Nagiging mapanuri nga po tayo sa mga binibili natin na gamit sa sarili, tulad ng mga cellphones, damit. Hindi ba dapat na mas maging mapanuri tayo sa mga pagkain na ipapasok natin sa katawan? Ang low carb at saka intermittent fasting, simple lang yan. Madali ang gawin kung alam ang ginagawa. Kaya lang ito magiging komplikado or mahirap ay kapag hindi mo naintindihan ang basic nito. So I suggest po na bago kayo magsimula sa pagdadiet, manood muna kayo ng mga videos na makapagbibigay sa inyo ng tamang information kung paano ito gagawin at uumpisahan. That way, hindi po tayo mapapahamak sa ating ginagawa. Malalim ang pundasyon ng ating desisyon at hindi tayo basta makukumbinsi ng iba na mali yung ginagawa natin. So there you have it, ang 6 na pinakamalimit na pagkakamali at paniniwala ng mga naglo-low carb at intermittent fasting. Sana po ay nakatulong ang video na to sa inyong health journey. At kung nagsisimula na po kayo, mas maganda nakakapanood kayo ng ganito para nang sa ganon, mas maging tumatag ang pundasyon ninyo sa inyong decision sa pag-low carb. Marami po ako mga informative na videos na pwede nyong panoorin kung gusto nyo mas motivate kayo sa lifestyle na to. Ang number 1 talagang motivation diyan ay katulad nga ng sinabi ko kanina, kapag malalim yung pundasyon ng kaalaman mo. Dahil pag malalim ang pundasyon ng kaalaman mo, alam mo kung ano ang nagiging effect ng mga pagkain na kinakain ng maraming tao sa iyong health at saka sa iyong weight, mas magagawa mo siya ng effortless. Kayo po, ano po yung mga na-experience niyo na so far sa mga practice na ito? Comment down below at kung may tanong po kayo, feel free. Sasagutin ko po sa abot na aking makakaya. And please don't forget to subscribe to my small channel. Baka katulong po kayo sa akin na mapalaganap yung mga ganitong klase ng information na alam kong sa kasalukuyan ay kailangan ng mga tao para sila ay maliwanagan. Sa mga nag-subscribe po, maraming salamat from the bottom of my heart once again. Thank you so much. God bless you all. Good luck on your health journey and see you on my next videos. Bye-bye.